Ang Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na yung mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa sa amin ang patuloy nagmamahal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinikalob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na kahit hindi kami karapat-dapat na makapasok dyan sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil sa napakalaking pag-ibig at habag niyo po sa amin, isinugo niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo upang magdusa dun sa krus, dumanak yung kanyang mahalagang dugo, at upang malinis ang lahat namin mga kasalanan, at pagkatapos ng ikatlong araw, siya po ay nabuhay muli. Dahil po sa dakilang kaligtasan po nito, ay nagkaroon po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian, hindi dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa tulong ng Espiritu Santo na napakinggan po namin ang Ebanghelyo, at nagkaroon po kami ng tunay na pananampalataya. Dahil po sa biyaya po na ito, ay lubos-lubos po kami nagpapasalamat. Aming Ama, nagpapasalamat din po kami dahil pagkatapos po naming maligtas, ay inilagay niyo po kami sa kalagitnaan ng iglesia upang kami po ay magabayan, maturuan at lumago sa aming pananampalataya. Sa pamamagitan po ng iyong salita, nakakatanggap po kami ng biyaya sa aming puso at kalakasan po sa aming Christian life. Ngayon po muli, mag-aaral po kami ng iyong salita dito po sa Biblia. Kaya humingi po kami ng patuloy, ng paggabay at pagtuturo niyo po sa amin sa pamamagitan po ng mensahe na aming pag-aaralan ngayon. Dinadalangin din po namin yung aming puso, aming Ama, na panghawakan niyo po. At naway ito po ay manatili na maging mapagpakumbaba upang matanggap po namin ang biyaya na nais niyo pong ibigay po sa amin. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po nito. Pakiusap, gabayan niyo rin po sila at ingatan upang makarating po sila ng ligtas dito po sa lugar po na ito at makasama po namin sila sa fellowship. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito sa iba't ibang mga kadahilanan. Pakiusap, tulungan niyo po sila upang makapamuhay po sila ng naayon sa inyong kalooban at nawa sa susunod po namin mga gawain ay makasama po namin sila. Patuloy po namin dinadalangin naming Ama, ang mga kapatiran din na patuloy na nakakaranas ng mga karamdaman sa kanilang pisikal at ganoon din sa kanilang espiritu. Patuloy po ninyo silang bigyan ng panibagong kalakasan upang mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok po na ito at nawa soon ay makasama rin po namin sila dito po sa kalagitnaan ng fellowship. Aming Ama, sa simula hanggang sa pagtatapos sa aming pag-aaral po nito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Juan o Ebanghelyo ni Juan, chapter 9. Gospel of John, chapter 9. Babasahin po natin yung verse 4 hanggang 5. Juan, chapter 9, verse 4 hanggang 5. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na po. Sa Juan, chapter 9, verse 4 hanggang 5, kung nakita na, babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay. Sige po, kung nakita na, basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Kailangan nating gawin ang mga gawa ng inyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So patuloy po tayo nakakatanggap ng biyaya ng Diyos para makapagpatuloy po tayo sa ating Christian life. At ngayon naniniwala ako na biyaya pa rin po ito sa atin. Kahit na may iba't ibang mga kahirapan, meron mga iba't ibang mga pagsubok na patuloy nating nararanasan dito sa mundong ito. Pero yung makarating sa church, baka pakinig ng kanyang salita ay biyaya para sa atin. Ngayon, para saan? Para sa pagpapatuloy natin sa ating Christian life. Para sa isang layunin. Sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naiintindihan po. Kung hindi tayo makakatanggap ng biyaya, kung hindi tayo makakatanggap ng spiritual na kalakasan, madidrain tayo. Tama po ba? Tayo po mga tao, nilikha ng Diyos para makatanggap ng mga bagay-bagay, lalo na para sa ating espiritu. Hindi tayo kinreate ng Diyos para mag-produce ng isang bagay. Naiintindihan po. Nilikha tayo ng Diyos para makatanggap ng mga bagay na galing din sa Kanya. Naiintindihan po. Kaya, yung pagnanais na magkaroon o yung pagnanais na patuloy tayo makatanggap ng mga bagay na mula sa Diyos, ito rin po ay makapagbigay ng kalakasan sa atin. Kaya
hindi lang po dapat tayo humingi sa Diyos ng mga bagay para sa physical. Yes, default niya yun binibigay kasi siya yung creator natin. Pero hindi lang siya basta tagapaglikha. Siya po yung ating Ama na nasa langit. Siya yung nagbibigay ng mga bagay na mabuti para sa atin. At nakaredy na yun para sa atin. Pero para makuha yun, kailangan meron din tayong pagnanais. Naintindihan po. Yung pagnanais na to at yung kalooban ng Diyos kapag nagtagpo, yun po yung doon po tayo makakakuha ng kalakasan para sa ating Christian life. Kaya wag lang maging routine work yung pakikinig ng salita ng Diyos, wag lang maging routine work yung pagbabasa, wag lang maging routine work yung pagpe-pray at yung pagdalo sa fellowship o kung ano mang gagawin natin dito sa church. Nawa hindi po ito maging routine work. Kasi kung magiging routine work lang ito, eventually papapagod po tayo. Pero kung ituturing natin ito na source ng kalakasan spiritually, patuloy natin itong nanaisin. Patuloy natin gugustuhin na sana makatanggap ako ngayong sermon, sana makakuha ako ng biyaya para sa mga susunod na araw, mayroon akong kalakasan para makapamuhay dito sa mundong ito habang naghihintay sa Diyos. At dito po sa verse na binasa po natin, pero po mahalagang lesson na naisituro yung Diyos para sa atin. At mula sa kwento po na ito, pag-iisipan po natin yung purpose kung bakit naparito si Jesus sa mundong ito. At mayroon din tayong makukuhang lesson sa pamamagitan ng verse na binasa po natin para naman sa atin. Anong purpose kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo? At ano yung purpose ng Diyos pagkatapos nating maligtas? So, konting background, dito po sa kwento po na ito, sa John chapter 9, dito po, pinagaling ni Jesus yung isang bulag. Yung isang bulag na ito, bulag siya mula sa pagkapanganak. Since birth, bulag na siya. So, wala siyang konsepto ng liwanag, wala siyang konsepto ng kulay o kung ano man. Totally blind siya mula sa pagkabata, mula dun sa pagkapanganak. Ngayon, para maipahayag ng Diyos, si Jesus Christ, na siya yung liwanag o ilaw ng sanlibutan, nandito itong kwento po na ito. Naintindihan po. So, hindi ito coincidence. Actually, lahat ito ay nasa kalooban ng Diyos, nasa mga kamay ng Diyos. Para ipaunawa dun sa mga Israelita nung time po na yon na siya yung ilaw ng sanlibutan. Kasi yung mga tao nung time po na yun, hindi sila naniniwala. Yes, si Jesus Christ, gumagawa ng mga himala, nagtuturo ng mga magagandang turo, pero sila, hindi nila kinikilala si Jesus Christ na siya yung Mesiyas. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya, nung nangangaral siya, nung sinasabi niya yung salita ng Diyos, at ipinapahayag niya na siya yung mismo yung Diyos, yung mga Israelita nagagalit sila. Kalapastanganan po yun para sa kanila. Ngayon, tingnan po natin. Sabi niya sa chapter 8, verse 58, dito po nagsimula yung tagpo po na ito kung bakit siya gustong patayin ng mga Israelita. Basahin natin, John chapter 8, verse 58. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. So sinasabi niya na bago pa daw si Abraham, itinuturing nila na si Abraham isang dakilang tao sa Old Testament. Pero sabi niya, bago pa maging dakila si Abraham, bago pa siya makilala, bago pa siya maging ama ng pananampalataya, ako nga. Before noon, ako nga. Yun yung isa sa pangalan ng Diyos sa Old Testament, ako nga. Ngayon, nung narinig ito ng mga Israelita, ano po naramdaman nila? Nagpasalamat ba sila? Uy, ito na yung Diyos na hinihintay natin. Ito na yung Mesiyas na hinihintay natin para makatakas tayo mula sa pagkaalipin sa mga bansa na sumasakop sa atin. Ganun ba yung naging reaction po nila? Hindi po. Basahin natin yung verse 59. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Naging mabuting response ba yung mga Israelita nung narinig nila na ako nga, yung sinasabi ni Jesus Christ at tinatestify niya na bago pa si Abraham ay ako nga, ako yung Diyos. Naging accepted ba si Jesus Christ nung time po na yun sa kanila? Hindi. Anong gusto nilang gawin? Gusto siyang batuhin, stone to death. Naintindihan po. Dahil kalapastanganan po ito para sa mga Israelita. Dahil nga hindi sila naniniwala na yung Diyos ay nagkatawang tao, which is si Jesus Christ. Kaya ganoon na lang yung galit nila kay Jesus, gusto nilang patayin, gusto nilang batuhin. Ngayon, then sa chapter 9, nais ipakilala ni Jesus sa mga Hudyo na siya, yung mismong Diyos. Siya talaga, yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, sa kwento po na ito, sinabi ni Jesus na siya yung ilaw ng sanlibutan. Pabalikan po natin sa John chapter 8, verse 12. Dito pa unang sinabi ni Jesus Christ na siya yung ilaw ng sanlibutan. Basahin natin. 3, 2, 1. John chapter 8, verse 12. Basahin natin sabay-sabay. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman
Sabi dito, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, ipinapahayag niya na siya yung ilaw ng sanlibutan. Alam ni Jesus na yung kanyang purpose kung bakit siya naparito dito sa mundong ito. Alam niya yung purpose kung ano yung gagawin niya nung nandun siya nung time po na yun. Kaya para ibigay o para explain sa mga tao na siya yung ilaw ng sanlibutan, merong isang tao na hindi ba nakakaranas ng liwanag, hindi pa nakakita ng ilaw. So para ma-explain sa mga tao na siya yung ilaw ng sanlibutan, sa chapter 9, dito po yung kwento kung paano niya pinagaling yung isang bulag wala pa nang ipinanganak. So para ibigay sa mga tao yung liwanag na sa atin na nakagapos sa kasalanan, ini-explain ni Jesus Christ para sa atin na siya yung ilaw ng sanlibutan na kailangan natin para maunawaan po natin o magkaroon tayo ng ilaw hanggang sa makarating tayo sa langit. Ito rin yung patunay sa mga Hudyo para sabihin sa kanila na ako yung hinihintay ninyo. Ako yung pinag-prepare ninyo, ako yung pinag-aaralan nyo sa Old Testament na ilaw. So ito na, nagkatawang tao na si Jesus Christ. At sa pamamagitan ng kwento po na ito, mauunawaan po natin kung anong kalooban ng Diyos para sa atin pagkatapos naman din natin na maunawaan o makatanggap yung ilaw na galing kay Jesus. So yung himala na ginawa ni Jesus, hindi lang po ito basta pagpapagaling. Ito po ay buhay na illustration para ma-explain na siya yung ilaw ng sanlibutan. Para ma-explain mo sa isang taong bulag yung ilaw, anong kailangan mong gawin? Kaya para nag-explain ng kulay sa isang taong bulag. Alam mo ba kung ano yung kulay blue? Hindi pa nga niya nakikita yun. Tama po ba? Napakahirap nito. Tama po ba? So gusto ipakilala ni Jesus Christ yung kanyang sarili na ako yung ilaw ng sanlibutan. At sa pamamagitan nitong tao na ito na bulag na hindi pa nakakita ng ilaw, ipapahayag ko na ako yung ilaw ng sanlibutan. Parang unusual po ito na paraan ng pag-i-explain ni Jesus Christ ng kanyang pagkakakilanlan bilang ilaw ng sanlibutan. Parang kakaiba. Pero sa pamamagitan po nito, kahit na sa paningin ng Diyos, kakaiba. Kahit sa paningin ng tao, kakaiba. Pero nandito po yung kalooban ng Diyos. Ito pong incident po na ito ay pang-anim mula sa 7 na himala na ginawa ni Jesus dito po sa aklat ng John. So, tatry ko rin po na explain po sa inyo o i-share po sa inyo yung 7 na himala na ginawa ni Jesus nung nandito siya sa mundong ito, sa kanyang ministry. So, ito yung pang-anim. So, yung pang-anim, ito yun, yung kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang bulag mula pa nang ipinanganak. So, yung pagpapagaling na ito ay may kinalaman din sa atin. Ito yung illustration din para sa atin bilang tao na ipinanganak sa kasalanan, pinanganak sa kadiliman. Tama po ba? So, ito po yung kalagayan po natin. Tayo pinanganak, bulag spiritually blind. Naintindihan po. At kung paano pinagaling ni Jesus itong tao na ito, kung paano binigyan ni Jesus yung paningin ng taong ito na ipinanganak na bulag, tinawag din tayo upang magbigay ng paningin sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapakilala. Sino ba si Jesus sa kanila? Kaya dito po, sa kwento po na ito, na-encounter yung kwento ng incident ng pagpapagaling sa isang bulag. Kaya babasahin ko po yung chapter 9, verse 1 hanggang 2. Babalikan po natin yung kwento po na ito. So, isa-isahin po natin at kukunin po natin yung lesson. Sabi dito sa John chapter 9, verse 1 hanggang 2, babasahin ko po. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ay pinanganak na bulag. Dito, kung pag-iisipan natin, yung mga alagad ay nagtataka kung sino yung may kasalanan. Kasi para sa kanila, kapag may kapansanan ka o meron kang anumang karamdaman, ito po ay curse. Dahil dun sa magulang mo o dun sa lahi ninyo, dahil sinumpa kayo ng Diyos, kaya nagpapatuloy yung curse. Para sa mga Israel, ganito yung pagkaunawa po nila. Pero, si Jesus, hindi siya naroon para ipaliwanag kung sino yung nagkasala. Siya ba? Or yung mga magulang niya. Hindi yun yung purpose ni Jesus. Ano yung purpose ni Jesus? Para ipakita yung kalawalatian ng Diyos sa pamamagitan ng tao na ito. Yung pagiging bulag ay isang kapansanan. Yung taong ito ay bulag mula sa pagkabata. Yung lalaking bulag sa pagkabata ay kumakatawan sa mga Hudyo na spiritually blind nung panahon ni Jesus Christ. Para ma-explain sa kanila na kayo yung spiritually blind. At sa pamamagitan ko, kaya ko kayong bigyan ng paningin.
na magkaroon ng liwanag yung inyong mga mata spiritually. Naintindihan po. Kasi nga, hindi nila nakikilala si Jesus Christ. Yung mga Israelita, sabi sa Biblia, meron sana sigasig, pero kulang sa kaalaman, sabi sa Roma chapter 10, verse 2. Alam nila kung ano yung kasulatan, alam nila kung sino yung Diyos, alam nila kung ano yung 5 books of Moses, kabisado po nila. Pero yung mismong Diyos na nagkatawang tao, hindi nila kinikilala. Na para bang hindi kayang gawin yun ng Diyos. Na para bang imposible yun para sa kanila. Pero sa pamamagitan po nito, makikilala natin na yung Diyos naparito para bigyan tayo ng liwanag na tayo po na ipinanganak sa kasalanan, na spiritually blind, para bigyan tayo ng paningin spiritually, para makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan po natin. 2 Korinto chapter 4. 2 Korinto chapter 4, verse 4. Basahin po natin. 2 Korinto, chapter 4, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Huwag nawa sila kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ito po yung kalagayan ng mga Israelita noong time po na yon. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito, which is si Satan, para yung kanilang pag-iisip, yung kanilang pangunawa sa kanilang puso ay hindi nila makita yung liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Diyos. So ito po yung nangyari, kahit din sa atin. Naintindihan po? Noon, hindi natin kilala ng lubos kung sino yung Diyos. Meron lang tayong konting idea, meron lang tayong konting pagkaunawa, alam lang natin kung ano yung iba't ibang niyang mga katangian. Pero yung patungkol sa kaligtasan, hindi natin alam. Ibig sabihin, hindi talaga natin kilala kung sino talaga yung Diyos at sino talaga si Jesus. Tayo rin ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, si Satan, para hindi natin makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero ganun pa man, yung Diyos hindi siya tumigil, hindi siya sumuko para ipakilala yung kanyang sarili na ilaw ng sanlibutan na makapagbibigay sa atin ng spiritual sight. Kaya sa atin, kung paano rin ipinanganak yung mga Hudyo na spiritually blind, tayo rin po. Ito rin yung kalagayan natin noon. Pero ganun pa man, nais ng Diyos na makita natin yung kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya sa awit 58 verse 3, sabi po doon na tayo po'y naliligaw mula sa bahay bata. Sila nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Yun po yung kalagayan po natin. Yung mga alagad nung panahon na yon ay ina-assume dahil sa kasalanan ay nabulag yung taong ito nung ipinanganak siya. Pero hindi lang maunawaan ng mga alagad nung time po na yon na kaya nangyari ito o kaya na-encounter nila yung tagpo na ito ay para ma-explain sa kanila sino talaga yung Diyos. Para masabi sa kanila na ito na yung Diyos, ito na yung Jesus na hinihintay natin, siya yung ilaw ng sanlibutan. Tingnan po natin, balikan natin doon sa kwento. John chapter 9. Iniisip ng mga tao nung time po na yon, itong lalaki na ito na bulag, sinumpa siya. Pero hindi nila naunawaan na kaya ito nangyari o kaya nila na-encounter ito ay para maihayag kung sino talaga yung Diyos. John chapter 9 verse 34. Ito yung paratang nila sa tao na ito. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanilang sinagot siya, ipinanganak ang lubos sa kasalanan at tuturuan mo pa kami at siya ipinalayas nila. So sinasabi nila na ikaw bulag. Ipinanganak ka na lubos sa kasalanan at tuturuan mo pa kami. Kaya ito po yung tingin ng mga Israelita noong time po na ito, dito sa tao na ito, na nagkaroon ng paningin. Actually, ito rin yung paratang ng mga kaibigan ni Job sa kanya, nung siya ay nasa kahirapan, dun sa mahirap na kalagayan niya. Dahil may kasalanan ka, dahil may kasalanan yung mga magulang mo, kaya mo nararanasan yan. So yun yung initial na understanding ng mga kaibigan ni Job. Kaya nangyayari yan, kaya namatay yung mga anak mo, kaya nawala sa'yo, kaya ka may sakit. Kasi may kasalanan ka, may kasalanan yung magulang mo. So biniblame nila na dahil sa'yo, nahihirapan ka ngayon. Tingnan po natin yung kanyang patotoo. Job chapter 4.
Job chapter 4, verse 7 hanggang 9. Ito rin yung paratang ng mga kaibigan ni Job sa kanya. Job chapter 4, verse 7 hanggang 9. Job chapter 4, verse 7 hanggang 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Isipin mo ngayon, sino ba ang walang sala na napahamak? O saan ang mga matuwid ay binasak? Ayon sa aking nakita, ang mga nag-aararo ng kasamaan ay nag-aasik ng kaguluhan, ay gayon din ang inaani. Sa hininga ng Diyos, sila'y namamatay, at sa bukso ng kanyang galit, sila'y natutupo. Sabi nila na, ayon sa aking nakita, ang mga nag-aararo ng kasamaan, ibig sabihin, nagre-reap o nagsusow ng kasamaan, ay mag-ahasik din ng kaguluhan, ay gayon din ang inaani. So kaya, yung mga magulang mo noon, may kasalanan sila, kaya ngayon pinaparusahan ka. Ito yung paratang ng mga kaibigan ni Job sa kanya. At ito rin yung paratang ng Biblia para sa atin. Ipinanganak ka na makasalanan. Ipinanganak ka sa pamamagitan ni Adan. At sa pamamagitan din ni Adan, ikaw ay namatay spiritually. Kaya, sa pamamagitan po nito, maunawa natin yung kalagayan natin kagaya ng spiritually blind na lalaki na ito mula ng pagkapanganak. Pero yung mga tao, noong time po na yun, mahilig sila manisi. Kasalanan mo to, kasalanan mo yan, kaya ako nagkaganito. Ngunit si Jesus, hindi po siya ganun. Sa pamamagitan po ng kwento po na ito, nais na ipaliwanag na kaya nangyari ito ay para maihayag kung ano yung kalooban ng Diyos para sa tao na ito. Naintindihan po. Kaya sa tuwing ipinapakilala ni Jesus yung kanyang sarili, kung babasahin po ninyo sa aklat ng Juan, para maipakita ni Jesus Christ na siya yung tinapay ng sanlibutan, ano po nangyari bago yung kwento na iyon? Pinakain niya yung 5,000. Naintindihan po? So, mag-backread po kayo, basahin niyo po yun. So, merong ina-explain si Jesus Christ na para patunayan ko na ako yung tinapay ng sanlibutan, kaya kong pakainin yung mga tao ng tinapay na kailanman kapag kinain nila, hindi na sila magugutom. So, sa pamamagitan nito, ganito rin. Nais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili na hindi dahil sa magulang niya, kaya siya naging makasalanan, tapos dahil din sa magulang niya, sinumpa siya, hindi. Sa pamamagitan nito, mayahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya minsan sa paningin din natin, madali tayong nanghusga ng kahirapan ng ibang mga tao. Dahil sa kasalanan mo na ito, kaya ka nangyayari na ganyan. Ngunit hindi alam ng mga tao sa paligid po natin na yung kahirapan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isa lang way para maipahayag yung kaluwalhatian ng Diyos para sa atin. Kaya tandaan natin na kayang gawin ng Diyos yung negative para maipakita yung positive. Naintindihan po. Yun po yung katangian niya. Kaya in-explain ni Jesus yung purpose niya ng kapansanan ng tao na ito. Balikan natin sa John chapter 9. Juan chapter 9 verse 3 to 5. John chapter 9 verse 3 to 5. Basahin po natin ang sabay-sabay. Buksan po natin sa ating mga Bible. John chapter 9 verse 3 to 5. Ngayon, ano po yung purpose kung bakit dumating sa tagpo po na ito? Basahin natin yung kaninang verse na binasa natin hanggang 3 hanggang 5. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang ipahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kailangan nating gawin ang mga gawa ng insugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Napakagaling po ng sagot po ni Jesus, di ba? Hindi niya sinagot na, sa tingin ko, yung mga magulang talaga niya yung nagkasala, kaya siya nasumpay. Hindi niya po yung sinasagot, hindi po siya nagtutuon dun sa mga issues nung time po na yun para sa mga Israelita. Nais niya na, sabi nga dito, hindi dahil ang taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang ba, kundi nangyari ito upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ano po yung gawa ng Diyos? Na siya, na ilaw ng sanlibutan ay makapagbibigay ng tunay na liwanag o tunay na paningin dito sa bulag mula pa ng pagkabata. Kaya, para itugma kung bakit siya nandoon,
At paano niya ma-explain sa mga tao ang tunay na dahilan kung bakit siya tinawag na ilaw ng sanlibutan. Minsan, yung kahirapan ay hindi palaging parusa. Pwede natin itong tignan na paghahanda ng Diyos para sa kalawalatian niya. Sa tagpo po na ito, yung pagkabulag ng lalaking ito ay isang paraan para masabi sa mga tao nung time na yun na ako ang ilaw ng sanlibutan at meron akong kapangyarihan para ibigay yung paningin na hindi pa niya na-i-experience. Naintindihan po. Kaya hindi lahat ng masama nangyayari ay dapat natin na i-discourage. Halimbawa, dito po sa Biblia, maraming mga tao na ginamit po yung Diyos na sa umpisa talagang nahirapan po sila. Pero dahil po sa kahirapan na yun, unti-unti silang nilagay ng Diyos sa mataas na posisyon. Isang magandang halimbawa, si Jose. Yun nangyari sa kanya na kahirapan. Nung tinraidor siya ng kanyang mga kapatid, binenta siya, tapos naging preso pa siya sa Egypt. Pero sa huli, ano po nangyari sa kanya? Naging prime minister siya doon sa Egypt. Kaya hindi ibig sabihin na sinumpa si Jose, kaya na niya na-experience yun. Dahil nga, masama si Jacob, na tatay niya, kaya na-experience yun, hindi. Lahat po ng ito ay nakaprepare para maihayag kung sino ba talaga yung Diyos. Balikan natin sa Genesis chapter 50. Balikan natin yung patotoo ni Jose na sinabi dito po sa Biblia. Genesis chapter 50, verse 20. Genesis chapter 50, verse 20. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. So ano po yung purpose? Naunawaan ni Jose, kaya siya napunta doon sa Egypt para upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao, pati na rin yung kanyang pamilya. Naintindihan po. Kaya maaaring sa paningin ng mga tao, bad experience ito, bad na masamang pangyayari ito sa kanya, maaaring sisihin sila, maaaring sisihin din tayo, kaya nararanasan natin itong mga kahirapan dito sa mundong ito. Pero ganun pa man, kailangan natin makita kung bakit nangyayari ito. Para saan? Para maihayag yung purpose ng Diyos. Naintindihan po. Kaya minsan, di ba, nadi-discourage tayo sa mga kahirapan na na-experience natin. Actually, normal lang naman po yun. Kasi tao lang tayo. Pero hindi lang tayo dapat manatili dun sa discouragement. Kailangan natin hanapin, ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit niya ipinapahintulot na mangyari ito sa akin? Kung mauunawaan natin ito at malalaman natin ito, dun tayo magkakaroon ng puso na mapagpasalamat. Diyos, salamat kasi nangyari ito para maihayag kung sino ka talaga. Para mahayag, makilala kita ng mas lubos, ma-experience ko kung ano yung kapangyarihan mo. Naintindihan po. Yan naman, si Jose, isang example po dito. Ganun din si Apostol Pablo. Bago masave si Apostol Pablo, ano pong ginagawa niya? Yes, nangangaral siya, nag-aaral siya ng salita ng Diyos sa Old Testament, kabisado siya, tapos nag-aaral pa siya sa isang prestigious na guro, isa siyang estudyante. Pero kasabay nun, ano pong ginagawa niya? Nagpapapatay siya ng mga Kristiyano. Tama po ba? Maring sa umpisa, ituring si Apostol Pablo na talagang, sabihin natin, salot nung time po na yun. Pero kahit na ganun pa man, yung paumpisa ni Apostol Pablo, bago siya masave, pero sa pamamagitan din niya, na nagpapapatay, binigyan siya ng tungkulin para bigyang buhay yung mga tao sa paligid niya, para ma-evangelize. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 2 Korinto, chapter 12. 2 Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang 9. Dito po sa tagpo po na ito, may kahirapan si Apostol Pablo. Hindi niya na ma-injure yung kapansanan na meron siya. Pero ganun pa man, naunawaan niya yung isang mahalagang bagay. 2 Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang 9. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis.
Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So ano po yung patotoo niya? Yes, meron siyang kahirapan, meron siyang karamdaman na para sa kanya na ito'y sugo ni Satanas, isang tinik sa laman. Pero ganun pa man, kahit na 3 beses niya itong pinagpipray, kahit na talagang buong puso niya nagre-request siya sa Diyos na sana, tanggalin mo na to para mas higit kong magawa kung ano yung kaluwalhatian mo, para mas higit ko na magawa yung ministry ko. Pero nung sabi ng Diyos sa kanya, nakikita ko yung puso mo, Pablo, kaya gusto mo na masigit pa na maglingkod sa akin, sige, tatanggalin ko na lang yung tinik na yan. Ganun ba yung ginawa ng Diyos? Hindi. Sabi ng Diyos, yung aking biyaya ay sapat na sa iyo. Dito, kung sakaling mang tayo yung nakaranas ng tinik sa laman, yung sugo ni Satanas sa atin, na meron sa bawat isa sa atin, itinuturing ba natin ito na biyaya? Minsan may mga kahinaan tayo nakikita, di ba? Bakit ba kasi ako ganito? Bakit ba napakahina ako? Bakit ba ganito? Bakit mga simpleng mga tukso lang, bumabagsak na kagad ako? Bakit ganito? Minsan, biniblame natin yung ating sarili, di ba? Minsan, nade-discourage tayo na bakit ba ito ko ginagawa? Pero ganun pa man, huwag natin tignan lang yung bad side. Merong good side kung bakit yan binigay ng Diyos. Kaya Apostol Pablo, ibinigay yun para saan? Para saan po? Sabi dito, sa verse 9, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Sinabi niya na, ikinagagalak ko na mayroon ako nito. Biyaya ito para sa akin. Para saan? Para mapanatili ko yung kapangyarihan ni Kristo sa akin. Naintindihan po? Doon siya nakatingin. Hindi siya nakatingin doon sa kakulangan niya, doon sa kapansanan na meron siya. Kaya naman, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, nahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po? Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, marami mga tao na nasave. At sa pamamagitan din ni Apostol Pablo ngayon, natutulungan din niya tayo sa pamamagitan ng mga sulat na sinulat niya dito po sa Biblia. Naintindihan po? Kaya kung hindi si Pablo nagkaroon ng puso ng may pagpapasalamat, siguro matagal na rin siyang sumuko. Matagal na rin siyang, sabihin natin, na nag-quit sa kanyang ministry. Kahit na may kahinaan siya, pero hindi siya doon nakatingin. Itinuring niya ito na biyaya para lang yung kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Naintindihan po? Kaya naman, if ever na meron tayo mga kahirapan, mga pagsubok na nararanasan, huwag lang natin ito tignan sa negative way. Tingnan din natin na paano ko ba maluluwalhati yung Diyos sa pamamagitan ng kahinaan ko? Naintindihan po. Kaya naman, sabi sa Roma chapter 8, verse 28, di ba? Nalalaman natin na lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Hawak niya yung kakulangan, hawak niya yung kahinaan, hawak niya yung mga hindi natin gusto ng mga ugali. Lahat ng yun ay ibinigay ng Diyos para sa atin, para sa pamamagitan niyan, mahayag kung ano yung kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, yung lalaki na ito na nabulag, wala nang pagkabata, hindi man maganda yung kalagayan niya, physical, ng lalaking iyon, ngunit sa tamang panahon, para ma-explain sa mga tao kung bakit siya yung ilo ng sanlibutan, ipinahayag itong tao na ito, yung kwento na ito, ng lalaki na bulag. Naintindihan po. Kaya naman, kapag tayo nakakaranas ng kahirapan o mga pagsubok, suriin natin yung ating sarili kung bakit ba ito nangyayari. Kadalasan yung mga kahirapan, yung mga pagsubok, dalawa lang naman yung dahilan kung bakit nangyayari. Alam po yung unang dahilan dun sa dalawa. Una, dahil sa kasalanan. Kaya nangyayari yun, yung mga kahirapan na na-experience natin para masuri natin yung ating sarili. Teka lang, baka mamaya may hindi pala ako ginagawang tama sa harapan ng Diyos, kaya ako nararanasan yun. Kapag naunawaan natin to, na-repent na natin, then, mapapanumbalik yung lakas natin. At ano yung pangalawang dahilan kung bakit natin na-experience yung mga kahirapan?
Para saan? Kakasabi ko lang kanina, para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Doon sa kahinaan, sabi ni Apostol Pablo na ako'y magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Naintindihan po. Kaya naunawaan niya kung ano yung purpose, kung bakit ibinigay sa kanya yung tinik sa laman na ito, yung sugo ni Satanas. Kaya palagi natin i-evaluate yung ating sarili sa sitwasyon kapag meron tayong na-experience. Paano kaya ito gagamitin ng Diyos yung kalagayan ko ngayon? Paano kaya maihahayag yung kapangyarihan niya sa sitwasyon na maaaring sa paningin ko at sa paningin ng ibang tao, ito ay hindi maganda? Paano niya gagamitin yung kalagayan na ito para maihayag yung kapangyarihan niya sa buhay ko? Kaya ito po yung palagi natin tanungin. Huwag tayong magko-conclude kagad na nagrereklamo kagad tayo na bakit ba ito nangyayari, Diyos? Ginagawa ko naman yung makakaya ko, ginagawa ko naman yung best ko, pero bakit ganito yung nangyayari? Yes, naturally, bilang tao, ito po yung nararamdaman natin. Pero sa halip na pagtatanong kung bakit, sa halip ay tanungin natin yung Diyos. Diyos, paano ba nito maipapahayag yung kaluwalhatian mo sa buhay ko? Naintindihan po. Kaya para mapanatili sa atin yung puso na nagpapasalamat, palagi natin tandaan kung bakit binulag o nabulag itong tao na ito mula nung pagkapanganak. Naintindihan po. Kaya naman, ito eksaktong time para ma-explain sa mga tao na siya yung ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin nito, na kung paano si Jesus ay naparito para i-reflect yung liwanag para maligtas yung mga tao ng time po na yun. Yung time po na yun, na nandun si Jesus, ito po yung panahon ng biyaya. Hanggang sa panahon po natin ngayon, ito po yung panahon ng biyaya. Tayo ay ginawa ng Diyos na ilaw, maliliit na ilaw, para sa isang layunin, upang tulungan yung mga tao sa paligid natin na nasa kadiliman para sila rin ay maligtas. Naintindihan po. Tingnan natin, atras po tayo. 2 Korinto chapter 6 verse 2. Kalawang Korinto, chapter 6, verse 2. Nababasa po natin ito sa Bible Seminar, diba? Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Sino po makapagpahayag nito? Sino po makapagsabi nito dun sa mga tao na nasa kadiliman? Ngayong araw na ito, ay yung araw ng kaligtasan para sa iyo. Sino po? Yung preacher lang ba? Yes, sa Bible Seminar napapakinggan natin ito. Pero sino ba yung ultimately na nagpapahayag na itong araw na ito, tutulungan kita para ikaw ay maligtas? Bawat isa po sa atin, sa pag-evangelize natin. Sabi nga dito, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Noong time po noon, tinulungan tayo ng Diyos para tayo maligtas. Para tayo maligtas, may mga tao na tumulong din sa atin para makapakinig tayo ng salita ng Diyos. At ngayon na tayo naligtas na, tayo din naman yung tumutulong sa iba pang mga tao para sila ay maligtas. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Kaya sa panahon ng biyaya ngayon, tayo po yung instrumento ng Diyos para i-reflect yung ilaw mula sa Diyos patungo sa mga tao na nasa kadiliman para maligtas sila bilang isang miserabling makasalanan. Naintindihan po. Tayo po ito. Ito po yung ating identity. Hindi lang tayo basta iniligtas ng Diyos. Binigyan tayo ng napakamaluwalhating tungkulin para mai-reflect yung liwanag na natanggap natin wala sa Diyos. Yung ilaw na natanggap natin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica chapter 5, verse 5 hanggang 7. Basahin natin. Unang Thessalonica chapter 5, verse 5 hanggang 7. Babasahin natin sabay-sabay kapag nakita na po. Sa unang Thessalonica chapter 5, verse 5 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong tulog, gaya ng mga iba, kung tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Sabi sa verse 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag. Sino po ito?
Yung mga Kristiyano, tayo po ng mga naligtas, anak ng liwanag, mga anak ng araw. Hindi tayo ng gabi, hindi na tayo sa kadiliman. Tayo po yung anak ng liwanag. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Sabi sa verse 6, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayong manatiling handa at magpakatino. Kung tayo ay nabigyan na ng paningin spiritually, kailangan natin mapanatili yung ating mga mata na bukas para hindi ito muling magdilim. Hindi ulit ito pumikit na parang natutulog. Naintindihan po. Hindi ibig sabihin na kapag hindi tayo nabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, babalik yung spiritual blindness natin. Hindi po ganoon. Pero tayo po ng mga ilaw ng sanlibutan, kung tayo po hindi magpapakatino, kung tayo po matutulog, kung hindi tayo maghahanda, ano po mangyayari? Tayo na mga spiritually blind noon, ay magiging spiritually blind din sa ating Christian life at hindi natin makikita yung ating identity, hindi rin natin magagawa yung ating identity. Naintindihan po. Kaya nga, dinescribe dito, huwag tayong matulog gaya ng iba. Hindi po ito literal na pagtulog, okay? Ibig sabihin, may paningin na siya. Pero nung ginagawa niya sa mata niya, nakapikit na parang natutulog. Kaya ano nangyari? Hindi niya makita yung mga tao sa paligid niya na nangangailangan ng kaligtasan. Bakit? Nakapikit yung mata eh. Naintindihan po. Kaya naman, manatili tayo na handa. Manatili tayo na magpakatino. Para saan? Para sa layunin kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Para si Jesus Christ. Noong time po na yun. Hindi po siya nagagala-gala lang. Noong time po na yun, hindi siya po naglilibot-libot lang. Hinahanap niya, pinupuntahan niya yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, na nananatili sa kadiliman. Naintindihan po. At ito po sa tagpo po na ito, sa John chapter 9, ito po yung eksaktong panahon para maipakita dito sa lalaki na ito na ipinanganak na bulag, ano yung tunay na ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya ano po nangyari? Pagkatapos na ipahayag ni Jesus Christ, na kailangan niyang gawin yung purpose niya dito sa mundong ito. Kasi darating yung time na hindi niya na ito magagawa. Bakit? Kasi matatapos na yung kanyang tungkulin. Ngayon, ano pong next na nangyari? Balikan natin. John chapter 9. Chapter 9, verse 6 hanggang 7. John chapter 9, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. John chapter 9, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura. Umayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. Ang kahulugan ay sinugo. Umayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. So yung pagpapagaling ni Jesus dito ay hindi karaniwan. Gumawa siya ng putik sa pamamagitan ng pagdura niya sa lupa. Then, pinahiran niya ito dun sa bulag, sa mga mata ng bulag. Nung nabasa ko rin ito noon, parang kakaiba yung paraan ng pagpapagaling ni Jesus. Pwede naman niya sabihin, di ba? Magkaroon ka ng paningin. Pwede naman niya hawakan na lang yung mata ng mga ng bulag para bumalik yung kanilang paningin. Pero bakit kailangan? O bakit niya ginawa? Yung pagdura, tapos gumawa siya ng putik, tsaka niya pinahid. Bakit po? Ito yung illustration para sa atin kung paano tayo ginawa ng tao. Ikaw ay galing sa alabok. Ikaw ay creation na mula sa alabok. At kung wala yung Diyos sa iyo, babalik ka din sa alabok, mapapahama ka sa impyerno. Naintindihan po. Kaya yung illustration na ito, tayo nilalang ng Diyos mula sa lupa. Kaya sa Genesis chapter 2 verse 7, di ba? Si Adan, nilalang ng Diyos yung tao mula sa alabok ng lupa. Pero pagkatapos nun, ano pong ibinigay ng Diyos? Yung hininga ng buhay. Naintindihan po. Kagaya nito, tayo po'y finorm ng Diyos mula sa lupa. At sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang salita, na lumabas sa kanyang bibig, nagkaroon tayo ng buhay. Naintindihan po. Dahil sa kasalanan ni Adan, yung ating espiritu ay patay. Yung putik ay kumakatawan sa ating kalagayan spiritually. Tayo po spiritually blind. At para mapagaling tayo sa ating kalagayan, ginamit ng Diyos yung putik para mapagaling yung taong ito. Naintindihan po. Pero gumaling ba kaagad yung lalaki pagkatapos na mapahiran ng putik?
Yung mata niya? Ano pong sunod na sinabi ni Jesus? Humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. Inutusan siya ng Diyos para maghugas sa tubig ng Siloam para gumaling. Pagkatapos nito, ano pong sabi niya? Ano pong sabi dito? Umayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. Dito din natin makikita yung himala ay dumadating sa pagsunod ng tao sa salita ng Diyos. Intindihan po. Para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos, gumagawa siya ng mga himala. Pero yung mga himala na kagaya nito, ay hindi kagad nila nakukuha hanggat hindi sila sumusunod. Naintindihan po. Isang example dito, kilala niyo po yung sinaaman? Yung general na may ketong? Parang iba, hindi alam Tingnan po natin, Ikalawang Hari, chapter 5, para mabasa rin po ng iba. Ikalawang Hari, chapter 5. Tingnan po natin yung kwento ni General Naaman kung paano po siya napagaling mula sa kanyang malubhang sakit na ketong. Ikalawang Hari, chapter 5, verse 10 to 14. Ikalawang Hari, chapter 5, verse 10 to 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ikalawang Hari, chapter 10. Chapter 5, verse 10 to 14. Ikalawang Hari, chapter 5, verse 10 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, umayo ka at malitog sa Diyos ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at umiiyo kanyang kamay sa lugar na at paggagalingin ang ketongin. Hindi ba ang Abana at ang Parfar na mga ilog ng Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Kaya siya'y pumihit at umalis na galit na galit. Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na kung sasabihin, maligo ka at maging malinis ka? Kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging linis. So itong si Naaman, ina-expect niya si Eliseo na magpe-perform ng parang mga ritual para pagalingin siya mula sa kanyang ketongin. At dito po sa tagpo po na ito, nais-explain sa atin na sa pagsunod, meron dakilang gantimpala. Sa pagsunod, doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya itong tao na ito doon sa chapter 9, para mapagaling siya, ano pong sabi ng Diyos? Meron na siyang putik sa kanyang mga mata. Kailangan niyang pumunta doon sa Siloam para maghugas. Then, tsaka siya gagaling. Naintindihan po. Dito po sa tagpo po na ito, ay kailangan natin maunawaan bilang isang Kristiyano na kung tayo po ay susunod sa katotohanan, gaya ng sinabi sa Biblia, maunawaan natin kung ano yung kaligtasan. Naintindihan po. Hindi lang yung basta manampalataya ka, maniwala ka, tapos wala na. Yung pagpapatunay na ikaw ay talagang nagkaroon ng tunay na pananampalataya, ano pong ibinubungan nito? Pagsunod. Naintindihan po. Kaya sa pagsusuri natin, dito po sa kwento po na ito, hindi siya gumaling kaagad nung sinabi nung ginawa ng Diyos na pahiran siya ng putik sa kanyang mga mata dun sa John chapter 9. Ngunit para maipahayag na kailangan mong maniwala at sumunod sa salita ko, ito yung ginawa niya. Naintindihan po. Ito pong si Naaman. Ano po naging first niya na response dun sa utos sa kanya? Dahil siya ay general. Meron siyang mataas na posisyon. Para sa kanya, bakit mo ko utusan? General ako. Hindi ka bang magbibigay galang sa akin para labasin ako, tapos i-perform mo kung ano yung inutos sa'yo ng Diyos? Dahil mas madali yun. Tama po ba? Pero bakit niya inutusan
isang propeta na si Elias, noong time po na ito, na pumunta siya dun sa ilog ng Damasco, tapos 7 ulit pa siya na kailangan na lumublob, maghugas, then tsaka pa lang siya gagaling. Naintindihan po. Dito rin natin kailangan maunawaan na sa pananampalataya, hindi lang basta paniniwala. Kailangan rin may pagsunod. Naintindihan po. Pagsunod saan? Sa salita mismo ng Diyos. Naintindihan po. Para siya gumaling, kailangan niyang gawin yung unusual na paraan ng pagpapagaling. Pwede namang isang beses pa lang gumaling na siya. Tama po ba? Siguro nung lublob, pagkaahon niya, wala nangyayari. Nung pangalawa, siguro tinry pa niya. Nung pangatlo, siguro nababad trip na siya. Ito na nangyayari. Hanggang sa maka-anim. Talagang hindi niya lubos na maisip. Bakit kailangan 6? Bakit sa 6 na ito, hindi pa rin ako gumagaling? Bakit kailangan pa 7? Sa pamamagitan din ito, kailangan natin maunawaan na sa pagsunod, kailangan natin ng pagpapakumbaba. Naintindihan po. Hindi tayo makakasunod sa Diyos kung yung puso natin mas mataas pa sa Kanya. Mas mataas pa sa Kanyang salita. Naintindihan po. Kung gusto natin yung himala o yung answer ng prayer na pinapipray natin, hinihiling natin sa Diyos, check muna natin. Ako ba yung sumusunod? Marami tayong request, marami tayong prayer request. Marami tayong hinihiling sa Diyos. Pero check natin, sumusunod ba ako? Parang ganito lang yan eh. Isang bata na gusto ng regalo, pero hindi nag-aaral mabuti. Nagbubulakbol, walang ginagawa kundi pagpapasaway. Tapos manghihingi sa magulang, Ma, Pa, tingin namang regalo. Kung kayo po yung magulang, ano po mararamdaman po ninyo? Teka lang, nanghihingi ka ng isang bagay, pero hindi mo naman sinusunod kung ano sinasabi ko. Ganito rin, sa Christian life, hindi lang tayo basta hingi ng hingi. Hindi rin tayo basta request ng request. Palagi natin i-check, ano bang ginagawa ko para sa Diyos? Meron ba akong bagay na ginawa para sa Kanya, para matanggap ko yung pinagpipray ko? Kung wala, huwag mo expect na dadating yun sa'yo. Naintindihan po. Dahil yung pananampalataya na walang gawa, ay patay. Naintindihan po. Yes, naniniwala tayo sa Diyos. Naniniwala tayo na sa Kanyang salita. Totoo. Pero kung hindi rin naman tayo susunod, hindi rin natin makukuha yung himala. Naintindihan po. Kaya itong kwento ni Naaman ay napakahalaga na example para sa atin. At ganoon din, para sa mga Israelita, nung pumasok sila sa lupain ng Kanaan. Kailangan nilang sakupin yung Jericho. Tama po ba? Pero ano pong inutos ng Diyos? Kailangan nyo lumibot ng 7 beses. Then, ano pong sa huling gagawin nila? Kailangan nyo sumigaw. Hindi sila nagdala ng mga, ano matawag doon? Piko. Hindi sila nagdala ng mga gamit para pabagsakin yung wall, yung pader. Anong kailangan nilang dalhin? Yung kanilang pananampalataya at pagsunod. Naintindihan po. Nung sumunod sila, ano po nangyari? Doon sa Josue chapter 6. Tingnan na lang natin para din po sa iba. Josue chapter 6, verse 2 to 5. Josue chapter 6, verse 2 hanggang 5. Ito po yung kwento na sinakop ng mga Israelita yung Jericho. Josue chapter 6, verse 2 hanggang 5. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ang sabay-sabay. Basahin natin ang sabay-sabay, 3 to 1. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa inyong kamay ang Jericho, ang haring ito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin nyo ito sa loob ng 6 na araw. At 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa ika-7 araw ay inyong paliligiran ang 7 ulit ang bayan at pahihipan mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan nila matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. So ito yung instruction sa kanila. Pero para ma-explain sa mga Israelita na ito yung kailangan nilang gawin, kailangan magkaroon muna sila ng pananampalataya sa verse 2. Ano pong sabi sa verse 2?
Ibinigay ko na. Nakahanda na, nakaready na sila ay talagang babagsak. Sabi dyan, tignan mo, ibinigay ko na sa inyong kamay ang Jericho, ang hari nito, at ang mga mandirigma. Nakaprepare na, nababagsak sila. Pero para ma-experience nila yung pagbagsak ng Jericho, na masakop nila yung lupain ng Jericho, ano po yung kailangan nilang gawin? Dito, binasa natin yung instruction sa kanila. 6 na araw sila na lilibot sa paligid ng wall. At hindi po yung maliit na parang covered court lang, hindi ganun galit yun. Buong araw po silang lumilibot doon. Naintindihan po. 6 na araw. Tapos ay 7 araw, ano po yung gagawin nila? 7 times pa ulit. Nalilibot sila. Then, pag narinig na nila yung tambuli na hinipan ng mga pari, sisigaw sila ng malakas. Naintindihan po. So, ito po yung kinakailangan ng pagsunod nila. Kahit na unusual ito para sa kanila, Diyos, pwede mo naman pabagsakin. Yung walls ng Jericho, di ba? May kakayahan ka naman. Pero ano kung sabi ng Diyos? Gawin nyo muna ito. Naintindihan po. So, yung himala, nagre-require para sa atin ng pagsunod. Naintindihan po. Kaya dun sa lalaki na bulag, kailangan niyang pumunta dun sa ilog ng Siloam, which is sinugo. Doon siya maghuhugas, then mapapagaling siya mula sa kanyang karamdaman. Wala dun sa kanyang sakit. Ngayon, ito pong mga Israelita, nung natapos na nila yung instruction ng Diyos, ano pong nangyari? Basahin natin. Verse 20 hanggang 21. Basahin natin ng sabay-sabay. Joshua chapter 6, verse 20 hanggang 21. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw at ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusog sa lunsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinakop ang lunsod. Kanilang lubos na pinuksa ng talim ng taba ang lahat ng mga nasa lunsod, maging lalaki at babae, mga bata at matanda, ang baka, tupa, at asno. Nangyari po ba yung sinabi ng Diyos? Nalubos nilang ma-conquer yung lupain ng Jericho. Nangyari po ba? Ngayon, nangyari po ba yun dahil sa pagsunod lang nila? Hindi. Nangyari yun dahil sa sinabi ng Diyos. May kapangyarihan yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kung sino man yung mga tao na susunod sa utos ng Diyos, yes, makuha po nila yung himala sa kanila. Ganon din sa atin. Ang ginawa ni Jesus sa lalaking bulag na ito, yung bulag na lalaki kailangan sumunod para gumaling siya. Naintindihan po. Para ma-experience niya yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kagaya sa atin. Isa pang magandang halimbawa, si Pedro. Si Pedro, mangingisda po siya, di ba? So sa Lucas chapter 5, inutusan siya ng Diyos na kahit na pagod na siya, kahit na wala siya na nahuli magdamag, ano pong sabi ng Diyos? Punta ka dun sa malalim na bahagi. Para saan? Para makahuli ng mga isda. So kaya ba siya nakahuli ng isda? Kasi magaling yung pagbato niya ng lambat. Tapos nandun siya sa perfect spot na kung nasaan yung mga isda. Nandun, ganun po ba? Hindi. Paano po siya nakahuli? Dahil sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Maaaring siguro nung time po na yun, nalibot niya na rin niya yung lugar na yun. Nadaanan na nila yung lugar na yun. Galing na tayo dito kanina pero wala naman tayo nahuli. Tapos nandito ulit tayo. Tapos sabi ng Diyos, may mahuli na tayo. Nung sumunod sila dun sa utos ng Diyos, nakahuli po sila ng napakaraming isda. Ano po nangyari? Pati yung kanilang bangka, halos lumubog na. Kinakailangan nilang magtawag ng backup. Naintindihan po. Kaya may kapangyarihan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Meron pong gantimpala na pwede natin makuha kapag tayo po ay sumunod. Sabi sa awit 19 verse 11, sa pagsunod sa mga iyon ay mayroong dakilang gantimpala. Hindi lang po ba sa gantimpala, dakilang gantimpala. Naintindihan po. Kaya sa pagsunod, palagi natin i-check. Yes, may pananampalataya ako, pero sumusunod din ba ako? Kung gusto ko yung himala, gusto ko yung kagalingan o isa pang prayers na ipinagpipray ko, palagi natin i-check. Ako rin ba ay sumusunod?
May mga blessing para sa atin na ibinibigay ng Diyos kaagad. Pero may mga blessing din or biyaya para sa atin, lalo na spiritually, na makukuha lang natin kung tayo susunod. Parang reward system. Alam niyo po yung reward system? Kapag meron kang ginawa, may gantimpala. Naintindihan po. Para saan? Para matutunan natin kung paano sumunod sa Diyos. Hindi lang siya nagbibigay ng nagbibigay. Hindi niya tayo ni-spoil. Naintindihan po. Actually, kapahamakan pa nga sa atin kung yung Diyos ganun eh. Tama po ba? Diba meron tayong mga gustong ipag-pray eh. Natin na sana maging maayos yung buhay namin, sana maging maganda yung kalagayan namin lahat. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin binibigay? Dahil mas alam ng Diyos na kung meron ka nun, siguradong ikapapahamak mo. Naintindihan po. Kaya hindi tayo dapat magtaka, hindi tayo dapat magreklamo kung bakit mahirapan tayo, o bakit kulang, o bakit wala tayong mga bagay na kagaya ng iba. Dahil yun ay pinaka-safe place para sa atin, para mapanatili natin yung ating Christian life. Naintindihan po. Kaya naman, wala tayong dapat ipagreklamo. Kung yung puso natin magsisimula na magreklamo, doon natin makakalimutan. Ano bang purpose ng Diyos para sa akin? Hindi tayo patuloy na binibigay ng buhay dito sa mundong ito para gawin lang yung mga bagay, matanggap lang natin yung mga bagay dito sa mundong ito. Yung purpose natin bilang isang ilaw ay gawin yung tungkulin ng isang ilaw. Naintindihan po. Alam niyo po yung lighthouse? Saan po siya nakalagay? Sa lighthouse. Saan po siya tinatayo? Malapit sa dagat. Tama po ba? Yung lighthouse, meron po siyang function para i-guide yung mga naglalayag, yung mga naglalakbay sa dagat, para mag-guide sila kung saan yung tamang daan. Tama po ba? Ngayon, yung lighthouse na yun, siya rin yung nakaka-experience ng malalakas na bagyo, kadiliman, palagi. Tama po ba? Pero yung lighthouse, nilikha ba para sa lugar na maliwanag? Hindi na kailangan ng lighthouse kung yung lugar ay maliwanag. Nasa city, ganyan. Hindi. Kasi meron pong mga maliliit na ilaw. Pero yung lighthouse, purposely, nilagay siya sa isang lugar na madilim at puro kahirapan. Naintindihan po. Kagaya natin. Nilagay ba tayo ng Diyos sa safe place? Hindi po. Araw-araw po tayo nasa ilalim ng panganib. Ilalim ng panganib ng panunukso ni Satanas, ilalim ng panganib ng mundong ito, sa ilalim ng mga pagnanasa natin. Nandun po tayo nakalagay. Pero ano pong purpose natin? Para magliwanag dito sa madilim na mundong ito. Magliwanag dun sa sitwasyon na parang madilim na sa ibang tao. Yun po yung function natin, parang lighthouse. Naintindihan po. Kaya naman, kung paanong si Jesus ay naparito at sinabi niya na siya yung ilaw ng sanlibutan, tayo rin ay ginawang ilaw ng Diyos para gawin yung tungkulin. Para saan? Para maipahayag na yung Diyos ay liwanag at sa pamamagitan ng buhay natin, may pangaral natin na totoo yung salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ito po mga tao, noong time po na yun, nakalimutan nila yung purpose kung bakit naparito si Jesus. Kaya noong time na yun, gusto nilang batuhin, kine-question nila na dahil sa tao na ito, dahil sa kasalanan ng magulang niya, nagkasala siya. Tapos, ikaw nandito, tutulungan lang siya na mapagaling ng ganun-ganun na lang. Hindi naunawaan ng mga tao noong time po na yun, yung anong purpose kung bakit nangyari yun. Kaya naman, ganun din sa atin. Sana, palagi po natin matandaan yung purpose natin kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Tayo na mga naligtas ay binigay na ilaw, maliit na ilaw para sa mga tao sa paligid po natin. Tingnan po natin ito. John chapter 20, verse 21. John chapter 20, verse 21. John chapter 20, verse 21. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Huling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo.
Ano po yung purpose kung bakit naparito si Jesus? Bilang ilaw ng sanlibutan. Para magbigay ng ilaw dun sa mga spiritually blind. Ngayon, pinadala niya naman tayo para sa anong layunin? Sinugo niya tayo. Para saan? Para tulungan yung mga tao sa paligid natin para mahanap din yung lugar kung saan sila maliligtas. Yung pangalan po na Siloam, ano pong ibig sabihin? Sinugo. Yun po yung lugar, yung pangalan na ito. At dun sa lugar na yun, dun siya maghuhugas ng kanyang mga mata at dun siya gagaling. Ngayon, sa panahon po natin, sino po yung sinugo? Inilagay tayo dito sa church. Para saan? Para dalhin yung mga tao sa paligid natin para sila ay maligtas. Naintindihan po. Para mapakinggan nila kung ano yung kaligtasan na ginawa na din ng Diyos para sa kanila. Kaya nandito pa rin tayo. Na pinapanatili ng Diyos yung church, iniingatan niya tayo bilang mga brothers and sisters para magawa yung tungkulin natin. Sabi dito, kung paano ako ay sinugo ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ano po yung purpose? Para maging ilaw ng sanlibutan. Kaya sabi sa Mateo chapter 5, ano po yun? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sino po yung ilaw? Yung mga evangelist lang yan, yung mga pastor, yung mga leader, sila lang yan. Hindi po. Kung ikaw ay naligtas, ikaw rin ay ilaw ng sanlibutan. Kaya kung sama-sama yung ilaw, ay mas malaking liwanag. Tama po ba? Ganun din sa atin, nilagay tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang parte dito po sa lugar natin para maging ilaw dun sa lugar kung nasan ka. Para mahanap ng mga tao kung ano yung kaligtasan. Naintindihan po. Sila rin ay spiritually blind, kagaya natin noon. Pero tayo naligtas, tinulungan tayo ng Diyos. Kaya tayo naman ay sinusugo para tulungan din sila. Naintindihan po. Kaya ito po yung tungkulin natin. Kaya ano pong sabi, balikan po natin sa John chapter 9. Basahin natin yung verse 4. 1, chapter 9, verse 4. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang tao makakagawa. Sabi dito, kailangan nating gawin. Siya, na ilaw ng sanlibutan, si Jesus, pati yung mga alagad na ilaw sa sanlibutan, kailangan nating gawin ang mga gawa na yung nagsugo sa akin. Sino po nagsugo sa kanila? Yung Diyos. Yung Diyos na ilaw ng sanlibutan, nagkatawang tao yun si Jesus. At kasama ni Jesus, yung mga maliliit na ilaw, ito po yung mga alagad. Para gawin yung kalooban nila. Bakit? Darating yung time. Kapag natapos na, yung panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-evangelism, wala lang tao makakagawa pa. Naintindihan po. Kaya meron lang tayong time na ibinigay ng Diyos para gawin yung tungkulin natin bilang ilaw. Kung paano si Jesus ay naparito bilang ilaw, ginawa niya yung part niya. Ngayon, sinusugo niya tayo. Para saan? Para gawin din yung part natin. Naintindihan po. Kaya yung evangelism, hindi po ito simpleng gawain lang. Yung pag-invite ng mga ligaw ng kaluluwa sa paligid natin, hindi lang po ito simple, hindi lang po para lang makapunta sila dito sa church, makita nila yung building natin, hindi po. Yun yung paggawa kung bakit ka hanggang ngayon nandito pa. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Diyos na samantalang araw pa. Ibig sabihin, habang may pagkakataon pa. Kasi darating yung time na, una, maaaring sila yung unang mamatay, or dumating na yung Diyos, tapos hindi pa rin sila naligtas. Yun na yung nag-uunahan. Yung buhay nila, o yung pagdating ng Diyos. Kaya darating yung time na hindi na natin ito magagawa. Nung nasa college days pa po ako, parang newly saved pa lang din po ako. May classmate po ako na halos best friend ko na siya nung elementary. Nakwento ko rin po ito sa mga kabataan kahapon. So, malapit kami. Tinuturing ko talaga siya na mabuting kaibigan, ganyan. Ganun din naman siya sa akin. Kaso nga lang, nagkahiwalay na kami. Nagkaroon na kami ng iba't ibang pamilya. Naibahiwalay na kami kasi nag-graduate na siya, gumraduate na rin ako. So, ibig sabihin, malayo na kami sa isa't isa. At nung naligtas ako, gusto ko rin siyang i-evangelize.
Gusto ko rin siya sana na mapakinig kung ano yung napakinggan ko. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, nakita ko yung Facebook niya na mayroong isang lamay. Tapos, doon sa lamay, tinignan ko kung ano yung, kung sino yung, may mga comments, ganyan. Tapos nabasa ko na siya pala mismo yung nakaratay na sa kabaong. Kaya doon ako nag-regret. Bakit hindi ko man lang sinabi sa kanya? Na-aksidente po siya dahil sa motor. So, doon ko po na-realize na sana pala, noon pa lang, sinare ko na sa kanya. Kasi nung time na yun na gusto ko nang i-share, wala nang pagkakataon. Naintindihan po. Samantalang araw pa, meron akong chance para gawin yun. Pero dahil nga sa kahinaan pa na aking pananampalataya, nagtuon pa ako sa ibang bagay. Kaya hindi ko siya na-evangelize. Dumating yung time na, yun, patay na siya, wala na rin akong magawa. Kaya kapag nababasa ko po itong verse na ito, naalala ko yung kaibigan ko. Tayo rin naman, yung mga family members, di ba? Na noon, after nating masave, so sila ma-evangelize. Meron po nangyayari sa atin. Naku-caught up tayo ng mga bagay dito sa sanlibutan, kaya napapalampas natin yung pagkakataon. Tapos kapag wala na sila, doon natin maaalala, sana pala, ginawa ko na. Sana pala, nilakasan ko na yung loob ko. Doon kasi nahihiya ako eh. Doon kasi takot ako ma-reject. Pero may magagawa pa ba? Yung regret? Para ma-save sila? Wala na. Meron lang chance na binibigay sa atin yung Diyos para gawin natin yung tungkulin natin bilang isang ilaw. Jesus Christ, nung nandito siya, ginawa niya yun sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa kamatayan. Ito rin po yung ginagawa natin bilang church. Kaya, pag-isipan mo, saan ka ba nakatuon ngayon? Sa purpose mo na ilaw? Or yung purpose mo para sa mundong ito? Tanungin mo palagi yung sarili mo. Hanggang ngayon, bakit ba ako pinapahintulutan ng Diyos na mabuhay? Bakit ba hanggang ngayon, pinapahintulutan pa niya ako na ma-experience yung sanlibutan na ito na pwede naman nakunin niya na ako? Palagi mong tandaan kung bakit ka naparito. Sinugo tayo ng Diyos bilang ilaw para gawin yung tungkulin ng ilaw. Para sa yung ilaw? Magbigay liwanag dun sa mga tao na nasa kadiliman. Naintindihan ko. Kaya naman yung tungkulin natin, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Hanggang sa dumating si Jesus, ito po yung gagawin natin. Naintindihan ko. Kaya nung si Apostol Pablo siya naligtas, sa halip na balikan yung buhay niya na nagpapapatay, anong ginawa niya sa kanyang buhay? Sinikap niya na sa pamamagitan ng pangangaral niya, pag-share niya sa mga tao, maligtas din sila. Naintindihan po. Kasi alam niya yung kalagayan ng mga tao nung panahon na yun. Nasa ilalim sila ng pananakop ng iba't ibang mga bansa. Kaya naman, ginrab niya yung chance na ito para gawin yung tungkulin niya. Nung si Pablo na nagpapapatay, nung siya ay naligtas, siya naman yung tumutulong para mabuhay spiritually yung mga tao. Tingnan po natin ito. Gawa chapter 9. Gawa chapter 9. Gawa chapter 9, verse 21 to 22. Kung babasahin niyo po, yung Gawa chapter 9, dito po yung pasimula ni Apostol Pablo. Nung papunta siya sa Damasco, na-encounter niya yung ilaw. At doon po yung naging turning point sa kanya. Ngayon, pagkatapos niya pumaligtas, verse 20 hanggang 21, ano pong ginawa niya? Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito? Upang sila'y daling nakagapos sa harap ng mga pinunong pari. 21 lang po. Sabi dito, sa verse 19, pagkatapos
niyang makabalik yung paningin niya. Diba? Nagkaroon ng kaliskis yung mata niya. Tapos nabulag siya. Then, naibalik sa kanya yung paningin niya. Doon na yung turning point na siya ay naligtas. At siya po ay nagpatuloy na lumakas. Sa loob ng ilang araw, kasama niya yung mga alagad na nasa Damasco. Ngayon, sa verse 21, ano po yung word na dapat natin i-highlight dito? Ano po? 4-letter word. Mahirap po ba? Baka po may nagbilang pa. Ano po yung word na unang nakalagay dun sa verse 20? Iba po ba yung Bible niyo sa akin? English po ba? Ano pong sabi niya? Ano pong ginawa niya? Agad. Right after na niyang ma-convert, sabihin natin, na siya mula sa nagpapapatay, tapos siya ay naligtas, agad niyang ginawa yung tungkulin niya. Kaya yung mga tao na mangha, ano nangyari kay Pablo? Di ba siya yung nagpapapatay, pero bakit ngayon pinapangaral niya si Jesus Christ? Kaya nagtataka yung mga tao, hindi nila maunawaan. Naiintindihan po. Actually, ganito rin po yung na-experience natin, di ba? Kapag nag-evangelist tayo, di ba gawin natin pasaway? Tapos ngayon, binabanggit mo si Jesus. Kaya yung mga tao na parang nawiwirduhan sa atin, hindi ba? Pero kahit na ganun pa man, kahit na ano pa man yung tingin nila, yun yung bago nating identity. Naintindihan po. Kaya sabi sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, yung lumang bagay ay lumipas na. Lahat ay naging bago. Naintindihan po. Doon sa time na tayo po ay naligtas, sa paningin ng Diyos, tayo po ay naging bago. Kung titignan natin yung ating sarili, maaaring hanggang ngayon, nandito pa rin yung luma nating pagkatao. Pero sa paningin ng Diyos, yun po yung dapat natin na panampalatayanan, na ako ay naging bagong nilalang. Kaya anong gagawin natin? Yung lumang ginagawa natin or yung bagong gagawin natin bilang bagong nilalang? Noon, may pakialam ba tayo sa kaluluwa ng ibang tao? Kung mamatay sila at mapunta sila sa impyerno, may pakialam ba tayo? Wala naman, di ba? Pero ngayon na tayo naligtas na, tanungin mo yung sarili mo, may pakialam ba ako sa kaligtasan ng ibang tao? May pakialam ba ako sa espiritu nila? Dahil kung talagang naunawaan natin yung kaligtasan, kung naunawaan natin kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo, kung bakit tayo sinugo ng Diyos na ilo ng sanlibutan, hindi tayo magdadalawang isip na tulungan yung mga tao sa paligid po natin. Naintindihan po. Kaya naman, maaaring kakaiba ito sa iba, kahit na pag-isipan nila na hindi ito karaniwan sa atin, pero kailangan po natin gawin kung ano yung sinabi ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. At sa pamamagitan din ng kwento po na ito dito sa John chapter 9, ginawa po ng tao na ito yung kanyang tungkulin. Kaya ano pong sinabi niya nung siya ay naligtas, yung siya ay nabigyan ng paningin. Anong pong sinabi niya? Tingnan po natin. Balikan natin John chapter 9, verse 10 to 12. Chapter 9, verse 10 to 12. John chapter 9, verse 10 to 12. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya sinabi nila sa kanya, paanong nabuksan ang iyong mga mata? Sumagot siya, ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghugas ka. Kaya't ako yumalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Sinabi nila sa kanya, saan siya naroroon? Sinabi niya, hindi ko alam. So sa pamamagitan ng simpleng testimony na ito, sasummarize natin na tatlong bagay yung sinabi niya. Inutusan ako ni Jesus na pumunta doon sa lugar na yon pagkatapos niya na pahiran ng putik yung mata ko. So, pumunta ako doon sa Siloam, sumunod ako, then ngayon, magaling na ako. Sa simpleng patotoo na ito, yung mga tao na curious sila. Sabi sa verse 12, di ba? Nasaan siya naroroon? Tinanong niya, nasaan siya? Nasaan si Jesus na nagpagaling sa'yo? Gusto namin siya makita. Anong sabi niya?
Ang taong tinatawag ni Jesus, at na Jesus, sabi dito sa verse 10, verse 11, di ba? Ang taong tinatawag na Jesus. Ito yung pasimula ng kanyang pananampalataya. Nung makilala niya, sino ba si Jesus? At siya'y sumunod sa kanyang salita, tatanggap niya yung kagalingan sa kanyang mga mata. Anong lesson yung makukuha natin dito? Sino man nakatanggap ng spiritual na paningin o naligtas, ay kailangan magpatotoo kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya, ano po yung kabisado natin na verse? Awit 118 verse 17. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Huwag lang po natin ito kabisaduhin sa isip at sa bibig. Nandito tayo para ipahayag, sabihin kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Isalaysay kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya tingnan natin, isa pa po. Awit 66. Awit 66, verse 16. Awit 66, verse 16. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Kayo'y magseparito at inyong dinggin. Kayo'y lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking. Ngayon na tayo naligtas, binigyan tayo ng privilege na ipahayag sa mga tao na nasa kadiliman kung anong ginawa ng Diyos sa ating kaluluwa. Ngayon, paano mo magagawa na ipakilala si Jesus sa kanila? Kailangan ba ng buong Bible seminar? Kailangan mo na, ito yung session 1, ito yung session 2. Yes, yun yung isang mabisang paraan para magawa natin yun. Pero paano natin sila maidadala dun sa Bible seminar? Sabihin mo kung ano yung na-experience mo. Huwag lang yung, ganda dun sa church namin, may aircon. Kahit may aircon, mainit. Dun sa church namin, may pagkain, libre. Tapos sunduhatid pa. Yun lang ba yung na-experience natin sa church? Ipahayag natin sa mga tao, sa paligid natin kung anong ginawa ng Diyos sa kaluluwa natin. Pahayag natin, niligtas niya ako kahit hindi ako karapat-dapat. Naintindihan po. Kaya po yung simpleng testimony ay napakahalaga para sa atin. At gagawin natin ito hanggang sa ating kamatayan. Kung paano ginawa ito ni Jesus. Tingnan natin. Awit 71. Awit 71 verse 18. Awit 71 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya maging sa pagtanda at pagkakaroon ng mga ubad, O Diyos, huwag mo akong pabayaan. Hanggang sa akin maipahayag ang iyong kalakasan sa lahat ng darating na sanlibutan. Ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Ito pong mga awit na ito, na si David, ano pong sabi niya? Kahit sa pagtanda, kahit na magkaroon ako ng uban, ibig sabihin, humina na siya. Diyos, huwag mo akong pabayaan. Ingatan mo pa rin ako. Para saan? Upang maipahayag ko kung ano yung kalakasan mo. Kanino? Sa lahat ng darating na sanlibutan. Kaya, kung si Haring David, meron siyang pagnanais na kahit na matanda na siya, kahit na kulang na siya sa kalakasan, hindi kagaya nung una, meron pa rin siyang pagnanais na sana sa buhay ko, maipahayag ko si Kristo. Naintindihan po. Kaya dito po sa church, meron po tayong mix na brothers and sisters, di ba? Merong iba't iba mga level. Doon sa bawat level na yun, meron bang na itong level na ito, sila talaga yung effective na talaga makakapag-evangelize. Minsan sinasabi natin, ay mga kabataan, talagang masipag sila sa pag-evangelize. Pero sila lang ba yung dapat na maging masipag sa pag-evangelize? Sabi ng iba, ay matanda na ako para dyan. Hindi ko na kaya, iba na lang. Siguro, pwede ko silang ayain, pero kapag ayaw nila, hindi ko na sila pipilitin kasi matanda na ako, ayoko na stressin yung sarili ko. Nakakahiya kay Haring David kung ganito yung iisipin natin. Ano pong sabi niya? Kahit sa pagtanda, kahit magkaroon ako ng uban,
Diyos, wag mo akong pabayaan para magawa ko pa rin yung tungkulin ko. Naintindihan po. Kaya sa harap ng salita ng Diyos, meron ba tayong maidadahilan para hindi gawin na ipahayag kung anong ginawa ng Diyos sa ating kaluluwa? Wala. Walang excuse. Naintindihan po. Kaya yung tungkulin na ibinigay ng Diyos para sa atin, kahit na hanggang sa pagtanda, hanggang sa huling hininga natin, nawa magawa po natin yung tungkulin natin bilang isang ilaw. Naintindihan po. Sa magandang example dito, yung kriminal na nasa tabi ni Jesus Christ, na nag-request sa kanya na Diyos, sana alalahanin mo ako pagdating mo dun sa kaharian. Isang magandang testimony yun, tama po ba? Kahit na nung time na lubog na ako sa kasalanan, pero nung nagkaroon ako ng time, makinig ng Bible seminar, nakala ko wala na akong pag-asa na masave. Pero yung Diyos nahabag pa rin sa akin. Kaya ngayon, sigurado na ako na makakapasok sa langit. Naintindihan po. Kaya naman, kung inutos ng Diyos para sa atin na ipahayag kung anong ginawa niya sa ating kaluluwa, ito po yung dapat natin gawin. Naintindihan po. Kaya sabi sa Marcos chapter 16, verse 15, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, kailan natin pumunta. Naintindihan po. So ngayon, may mga churches po tayo na nagpupunta sa iba't ibang mga lugar na para ma-evangelize yung kanilang family, ma-evangelize nila yung kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan. Gumagawa sila ng paraan. Gumagawa sila ng mga ways para mapuntahan sila. At honestly, ako rin po, naiinggit din po ako. Pero sa halip na manatili lang yung inggit ko, pinagpipray ko na, Diyos, sana tulungan mo pa ako para magkaroon pa ng kalakasan, magkaroon pa ng pagnanais na matulungan din yung family members ko na malayo sa akin. Hindi yung layo sila eh. Kaya hindi ko po sila ma-evangelize kasi malayo sila eh. Si Apostol Pablo, ginawa niya ang lahat ng bagay para sa Ebanghelyo. Kaya bago tayo mag-give up, tanungin muna natin yung sarili natin sa pag-evangelize. Ginawa ko na ba lahat? Maring siguro, nag-invite, sinabi, nagbigay ng leaflet. Ito po, Bible seminar po kami. Maring dun sa time na yun, hindi pa nila tinatanggap, hindi pa sila nagre-response, pero hindi rin po tayo dapat sumuko. Naintindihan po. Dahil yung tungkulin natin ay ilaw para sa sanlibutan. Naintindihan po. Yung ilaw ay kailangan manatili na magliwanag para maipakita yung direksyon patungo kay Jesus Christ. Naintindihan po. Kaya ito pong lalaki na ito, kahit sa simpleng testimony lang niya, na-curious yung ibang tao. Nasaan siya naroroon? Kaya sa atin, sa simpleng testimony natin, sa simpleng gesture natin, pwede natin na magkaroon ng malaking epekto sa mga nakikinig sa atin, lalo na sa evangelism. Naintindihan po. Hindi po kailangan na exaggerated sa pag-evangelize o pag-ayabang na alam ko kung ano yung nakalagay sa Bible, hindi po ganun. Sabihin lang natin kung ano yung katotohanan. Sa pamamagitan po ng ating testimony, makakatulong po din po ito sa iba. Kaya ito po yung purpose kung bakit tayo nagte-testimony. Para may pahayag kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Ganun din sa ibang tao. Ganun din sa loob ng church. Kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo. At sa pamamagitan din ng ating mga actions, pwede rin tayong magkaroon ng malaking impact sa ibang tao sa mga actions na ginagawa natin. Kaya hindi lang tayo mag-focus sa basta testimony lang. Dapat may actions din. Sabi sa Biblia na huwag tayong umibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya naman, kung ipapakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng ating bibig at sa pamamagitan ng ating gesture, ng ating pag-uugali, yes, pwede natin sila matulungan para sila ay masave. At ganoon din, sa pamamagitan ng ating testimony, sa pamamagitan ng gesture natin towards our brothers and sisters, makikilala din nila ng masigit sino talaga yung Diyos na kumikilos sa kalagitnaan natin. Naintindihan po. Sa magandang halimbawa dito, kilala po ninyo si Fanny Crosby? Sa choir, kilala po nila ito. Kilala niyo po ba, choir members, kung sino si Fanny Crosby? Si Fanny Crosby, isa po siyang American na songwriter. Siya po ay bulag. At isa sa mga sulat o isa sa mga kanta niya na
nasa hymnal natin, yung Blessed Assurance. Siya po ay bulag. Yung Blessed Assurance, yung Pass Me Not o Gentle Savior, yung Near the Cross, yung lahat ng mga ito, ilan lang sa mga naisulat ni Fanny Crosby na isang songwriter na Kristiyano na bulag. Hindi siya nagreklamo, hindi tumigil yung pagpapatotoo niya sa kung anong kabutihan ng Diyos para sa kanya sa pamamagitan ng kanta, sa pamamagitan ng pag-awit. Isa sa kinakanta natin, alam natin yung Amazing Grace. Kaya alam niyo po ba kung sino sumulat nun? Mga choir members, mag-research po kayo ha. Dahil sa pamamagitan din nila, makikilala natin kung paano kumilos yung Diyos sa kanila. Sumulat po ng Amazing Grace si John Newton. Isa siyang may point sa buhay niya na naging slave siya, na naging alipin siya. Yung slave na talagang pinapahirapan. Hindi po yung slave na utosan lang. Yung talagang pinapahirapan. At dun sa point ng buhay niya, dun yung nasulat yung Amazing Grace. Di ba meron pong lyrics doon, di ba? I was blind, but now I see. Kaya kahit sa simpleng gesture ng kanta, sa simpleng lyrics ng kanta, malaking impact ito sa atin. Tama po ba? Doon natin makikilala, Amazing Grace talaga. Kaya yung testimony natin, palagi dapat natin pakaingatan. Yung gestures natin, palagi natin pakaingatan. Naintindihan po. Dahil sa pamamagitan nito, pwede natin tulungan yung mga tao sa paligid natin. Sabi sa Mateo chapter 5, tignan natin. Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16. Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16. Asahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3 to 1. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila isinisihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at dawalatin nila ang Panginoon, ang inyong Ama na nasa langit. Sabi dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo, sabihin sa church. Kayo ang ilaw sa sanlibutan at yung posisyon ninyo dapat nasaan? Sabi dito, hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan. Alam niyo po yung takalan? Para saan po siya? May takalan po tayo dyan, di ba? Para saan po natin ginagamit? Pag-measure ng ano? Ang bigas. Kung ano mang pagkain. Kaya wag lang natin i-close yung ating buhay sa pagkain. Tayo po ilaw ng sanlibutan. Yung posisyon natin na dapat nasa posisyon kung paano makita ng mga tao. Hindi siya dapat mapailalim. Hindi tayo dapat ma-caught up na kaya hindi natin nagagawa yung tungkulin natin bilang isang ilaw kasi wala ako sa pagkain, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Meron tayong dapat na paglagyan. Naintindihan po. Ito po yung tungkulin natin. Kaya naman, sinabi sa atin na kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa tamang posisyon na ito, doon natin magagawa na paliwanagin yung ating identity bilang isang ilaw. Ngayon, binigyan tayo ng paraan para magawa natin ito. Sa verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at dawalatiin nila ang iyong Ama na nasa langit. Kaya ito po yung isa sa paraan na pwede nating magawa para matulungan din sila na ma-evangelize. Hindi lang basta talaga sabi ng sabi, kundi pakita din natin yung good gesture, yung mabuting gesture para sa ibang tao habang ina-evangelize natin sila. Intindihan po. Kung ipapakita din natin yung mabuti natin na natututunan, pag-uugali na natututunan dito po sa church, malaking tulong rin po ito para ma-evangelize sila. Intindihan po. Mahirap nga naman maniwala na sumama sa Bible seminar sa isang tao na masama naman ugali. Tama po ba? Ano sasabihin nila? Bago mo ko ayain dyan sa church ninyo, subukan mo muna magbago. Bago mo i-introduce sa akin,
yung Diyos na pinaniniwalaan mo, sana makita din muna sa buhay mo. Kapag ganun, masakit po yun. Tama po ba? Kaya yung actions natin ay konektado sa ating sinasabi. Yung ating sinasabi, connected din sa ating ginagawa. Huwag lang maging magaling sa salita. Pakita din natin. Pero nga tayong tinatawag na silent evangelism. Yung nakapag-evangelize ka na pala nang hindi ka nagsasalita. Paano? Sa pamamagitan ng actions. Ng gestures. Yung kahit na maliliit. Actually, napakalaking impact po nito. Kahit na yung mga maliliit na gestures lang na maipakita natin, pwede itong magsimula na antig yung puso ng mga tao na ine-evangelize natin. Then, unti-unti natin sila matutulungan para ma-evangelize. Kaya yung mabuting gawa, isama po natin sa evangelism. Hindi lang basta tayo nag-i-invite, kundi magpakita din tayo ng gestures, ng pag-uugali sa mga tao na ine-evangelize natin na sinusunod natin, ginagawa natin kung ano yung pag-aaralan natin. Ginagawa natin kung ano yung natututunan natin dito po sa church. Naintindihan po. Kaya naman napaka-crucial ng ating evangelism, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng buhay po niya. Sa buhay po natin. Naintindihan po. Ay ko pong ine-emphasize na as much as possible, pilitin natin na maging mabait sa iba. Bakit? Kasi kung hindi tayo magiging mabait sa kanila, tapos na-evangelize sila ng ibang tao, tapos makita nila na, uy, brother ka rin pala. Sister ka rin pala. Paano po pag ganun? Hindi nila nakilala kung sino tayo dahil sa hindi magagandang gesture na ipinakita natin sa kanila. Kaya magtataka sila. Ligtas ka rin pala. Kasi noon parang hindi. Kaya palagi po natin bantayan yung actions natin, yung salita natin towards sa ibang tao. Naintindihan po. Tayo po yung ilaw ng sanlibutan. Yung purpose natin ay para magpatotoo, para i-lead yung mga tao kay Jesus Christ. Naintindihan po. Kaya naman, sabi dito, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, sa harapan ng hindi ligtas at sa harapan ng mga brothers and sisters. Paano? Ipakita natin yung mabubuting gawa. Naintindihan po. In any form, kung ito ay makakabuti sa iba, makakatulong sa kanila, kahit na maliit pa yan, malaki rin po yung impact nito para din sa kanila, para sa evangelism. Naintindihan po. Huwag lang naman na gagawin lang natin ito para hindi sila mag-close ng heart o kaya para maging mabait lang sila sa akin. Huwag lang po natin gawin yun. Okay po? Palagi natin tandaan na gagawin natin ito para siya masave. Naintindihan po. Kaya, nung dumating po yung mission team sa amin noon, may mga young adult po na sumama. Tapos, nag-share sila ng paraan nila para ma-evangelize nila yung isang college student na classmate nila. Alam niyo po anong ginagawa nila? Sa mas madaling paraan para maintindihan natin, kino-corner nila sila. Kino-corner nila kung sino yung evangelize nila. Tapos sama-sama sila. Tapos ginagawa nila, nililibre nila palagi. Sabi ko, gano'n na yung level ng paraan na ginagamit nila para lang makapag-evangelize. Sama-sama sila, buong puso silang sama-samang ine-evangelize, yung kahit na isang tao pa lang. Tapos yung budget nila, ginagamit nila para sa evangelism, kahit na kapos, kulang, at hindi rin naman sapat para sa personal nilang pangangailangan, pero ginagamit nila, naglalaan sila para mag-evangelize. Kaya, nakamangha yung mga brothers na iyon sa mission team, ginagawa nila yung abot ng kanilang makakaya para matulungan yung isang tao para ma-evangelize. Siyempre, hindi po biro yung maglaan ng budget para sa ibang tao, maglaan ng budget para sa evangelism, hindi po biro yun kasi tayo nga kulang na kulang eh. Tama po ba? Pero yung mag-separate ka pa ng budget para sa ibang tao, ito po isang magandang start o pasimula para ng evangelism. Naintindihan po. Yan naman, para mas maging effective yung evangelism natin dito po sa loob ng church, ginagawa po natin iba't ibang mga gesture para sila ay ma-evangelize. Kaya kapag mayroong mga newcomers po na dumadating, pakita nyo naman po yung warm welcome sa kanila. Hindi lang yun
Yung wala man lang bumabati. Wala man lang nag-welcome. Wala man lang nangangamusta. O, pangalan po ninyo. Imagine po ninyo, baliktarin natin yung sitwasyon. Ikaw yung newcomer. Tapos wala akong mausap sa'yo dito. Tapos yung nag-invite sa'yo, pinabayaan ka na rin. Next week, pabalikan ka kaya? Magdadalawang isip ka na. Pag bumalik ako, ganun na naman yung senaryo eh. Hindi na naman ako papansinin. Tapos uuwi na lang ako na para bang walang nangyari. Kaya sa abot ng ating makakaya, pakitunguhan natin yung ibang tao sa paligid po natin para sila'y ma-evangelize. Naintindihan po. Kahit na sabihin natin na talagang, sabihin natin, yung mga talagang matitigas o kaya talagang yung hindi, yung baga, yung ginagawa nilang defense mechanism na hindi nila pinapakita na mahina sila, okay lang po yun, wag po kayong mag-alala. Kahit sa pamamagitan po nun, kung tatanggapin natin sila ng buong puso dito po sa church, is malaking tulong din po ito para ma-evangelize po sila. Kaya sa tuwing meron pong mga newcomers, yung ibang brothers and sisters, kahit hindi nyo po kilala, batiin po ninyo. Kahit na hindi nyo po siya kaano-ano, kahit pamilya siya na ibang brothers and sisters, isipin nyo po na pamilya nyo rin sila. Noon po, lagi ko pong sinasabi sa mga leaders sa church na kapag may ine-evangelize yung brothers and sisters, ituring nyo rin po ito na pamilya ninyo. Ngayon, kung pupunta yung pamilya mo dito, yes, bilang kapamilya nila, may gesture ka. Na asikasuhin sila, alagaan sila, at pagsilbihan sila. Tama? Pero kahit na hindi mo sila kaano-ano, sana maging same mindset din po tayo bilang mga brothers and sisters towards sa ibang brothers and sisters sa family po nila. Ituring natin sila na family din natin. Pagsilbihan natin, alagaan natin, hanggang sila ay masave. At kapag save na sila, siyempre hindi naman titigil doon yung pag-aalaga natin sa kanila. Mas lalo pa natin sila dapat alagaan. Naintindihan po. Kaya po yung tungkulin natin dito po sa loob ng church. Kaya wag lang na, hindi ko naman kaano-ano yan eh. Hindi ko naman kilala yan eh. Hindi mo pakilala ka. Then, maaaring mag-start ito na, ay, may newcomer si sister. Tapos nakilala ko. Pag-pray ko rin siya na sana makabalik siya, tapos ma-evangelize din namin siya. Dahil yung evangelism ng kapatid, kung tayo rin ay nakibahagi sa pagtulong para sa kanya, siya ay may gantimpala, tayo rin may gantimpala. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ng gestures natin sa loob ng church, maganda rin po ito na isang way para ma-evangelize po natin sila at makapag-say sila sa church. Naintindihan po. Tandaan po natin, ito po ay bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos, ano po yung meron? Merong pagkain. Ano po? Merong love. May pag-ibig. Kala ko may pagkain eh. So kayo po, yung naka-experience din ng pag-ibig. Yung welcome kayo dito sa church, inalagaan kayo, inasikaso kayo, kahit hindi naman sila kakilala. Yeah, ito rin yung gagawin natin sa mga invitees, sa mga newcomers, sa mga prospect invitees na sa Bible seminar. Pakita din natin sa kanila na magkaroon sila ng dahilan para bumalik. Hindi yung magkaroon sila ng dahilan para hindi na bumalik. Huwag po ganun, okay? So, kung may chance po tayo, yes, gamitin po natin yung pagkakataon na ito para maipakita yung liwanag din sa kanila. Naintindihan po. Dahil tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Kaya, sa kwento, sa John chapter 9, ipiniliwanag ni Jesucristo, balikan na lang natin, sa John chapter 9, basahin ulit natin, yung verse 4 hanggang 5. Basahin po natin, John chapter 9, verse 4 hanggang 5. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Kailangan nating gawin ang mga gawa na iyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ay ilaw ng sanlibutan.
Sa verse 5, pwede rin po natin na masigit na maunawaan ito na sa pamamagitan ng ganito. Habang ako'y nasa sanlibutan, gagawin ko yung tungkulin ko bilang ilaw ng sanlibutan. Dahil ako'y ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya naman, brothers and sisters, sana po, bawat isa po sa atin, magampanan po natin yung tungkulin natin bilang ilaw ng sanlibutan hanggang sa dumating yung Panginoon. Kasi maraming tao sa paligid po natin na nananatili pa rin sila sa kadiliman. Nananatili pa rin sila sa kasalanan. Kung hindi sila masisave, mapapahamak po sila sa impyerno. At yun po ipang walang hanggan na. Naintindihan po. Kaya naman, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon sa mga tao sa paligid po natin. Sila ay prospect, invitees para sa Bible seminar. Hindi lang para sa church, hindi lang para dumami tayo. Hindi lang po ganon. Tandaan po natin na yung mga tao na nasa paligid nyo, sila yung ibinigay ng Diyos sa inyo para ma-evangelize. Naintindihan po. Kaya naman, sa abot ng ating makakaya, gampanan po natin yung tungkulin natin bilang isang ilaw. Tayo pong lahat ay lumukot manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos, nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa patuloy po ninyong paggabay sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Ngayon na pag-aralan po namin ang tungkulin bilang isang ilaw, naway magawa po namin at magampanan po namin yung tungkulin na iniatang niyo po sa amin. Nawa hanggang sa aming huling hininga, magampanan po namin ito ng may buong pagpapasalamat at may kagalakan at may pagnanais para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Alam po namin na hindi po namin ito magagawa na mag-isa. Kaya patuloy po kaming humihingi ng tulong sa iyo, aming Ama, na kami palakasin po ninyo, bigyan pa ng higit na kapangyarihan spiritually para po magawa po namin ang tungkulin po namin bilang isang ilaw dito sa sanlibutan. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.